Dalawang koponan na nakasiguro na ng pwesto sa round of 16 ang maghaharap para malaman kung sino ang magiging leader ng Grupo Oino, Noruega at Pransya. Sa papel, maaring mukhang isang laban na walang masyadong pressure, pero ibang realidad. Ang matapos bilang una ay maaring magbigay ng ibang landas papunta sa final ng World Cup, kaya naman ayaw ng sinuman na magbigay ng kahit ano. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil sasabihin ko sa iyo kung anong oras lalaruin ang laban ng Noruega at Pransya sa halos lahat ng bansa sa mundo. Saan ito mapapanood sa TV? Kumusta ang dating ng dalawang koponan? At ano ang posibleng mga line-up ni Ståle Solbakken at ng koponan ng Pransya para sa isa sa mga pinakamalalaking laban na yung araw? Dumiretso na tayo sa mga oras. Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 9 ng gabi, 21:00 oras. Sa Portugal, magsisimula ito ng alas 8 ng gabi, 20:00. Sa Noruega at Pransya, magsisimula rin ang laro ng alas 9 ng gabi, 20:00. Sa Mexico, magsisimula ang laban ng alas 2 ng hapon, 14:00 sa Estados Unidos. Dahil gaganapin ang laban sa Boston, ito ang magiging oras. Sa East Coast, 15:00. Sa Central Zone, 14:00. Sa Mountain Zone, 1:00 ng hapon, 13:00. Sa West Coast, alas 2 ng tanghali, 12:00. Sa Canada, alas 3 ng hapon sa Toronto at Montreal, alas 2 sa Winnipeg at alas 12 ng tanghali sa Vancouver. Sa Colombia, Peru at Ecuador, alas 2 ng hapon ang simula. Sa Venezuela, Bolivia, Paraguay at Chile, magsisimula ng alas 3 ng hapon. Sa Argentina, Uruguay at Brazil, alas 4 ng hapon maririnig ang unang pito. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng 1:00 ng hapon, 13:00. At sa Panama, magsisimula ang laban ng alas 2 ng hapon, 14:00. Kaya alam nyo na, itama nyo ang inyong mga relo dahil hindi ito basta-bastang laban. Nais ng Pransya ipakita na isa pa rin sila sa mga paboritong manalo sa World Cup. Layunin ng Noruega na patunayan na hindi lang sila ang koponan ni Haaland at Odegaard, kundi isang team na kayang makipagsabayan sa malalakas na bansa sa mundo. At ngayon, tatalakayin natin kung saan nyo mapapanood ang napakagandang laban na ito sa telebisyon, bawat bansa. Ikalawang bahagi, saan mapapanood ang Noruega versus Pransya. 2:30, 3:40 minuto at ngayon, pupunta tayo sa isa sa mga bahaging madalas ninyong hinihili ng bawat video. Saan mapapanood ang laban ng Noruega kontra Pransya ng live? Magsisimula ito sa Espanya at libre mapapanood sa Channel 1 ng Telebisyon Espanyola. Bukod pa sa RTVE Play at Dazu Mundial, na patuloy na nagbibigay ng kumpletong coverage ng Copa del Mundo. Sa Pransya, ang laban ay papalabas sa TF1 at maaari ring mapanood sa mga opisyal na platform na may karapatang mag-broadcast. Sa Noruega, mapapanood ito ng mga tagahanga sa NRK at TV2 Norge, ang mga channel na responsabale sa pag-ere ng mga laban ng kupunang Noruego sa World Cup na ito. Sa Portugal, pangangasiwa ng Sport TV ang pagpapalabas. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa pamamagitan ng Kanal 52DN Las Estrellas at sa platformang ViX. Sa Estados Unidos, may dalawang pangunahing opsyon. Sa Ingles, mapapanood ang laban sa Fox. Sa Espanyol, muling ipapalabas ito sa Telemundo, pati na rin sa Fox 1, Fox Sports App, Fubo at Peacock para sa mga mas gustong manood sa pamamagitan ng streaming. Sa Canada, ang muling pagpapalabas ay sa TSN, CTV at RDS. Kung pupunta tayo sa Timog Amerika, halos lahat ng bansa ay magkakaroon ng signal mula sa D-Sports. Sa Argentina, mapapanood din ito sa Telefe. Sa Chile, sa Chilevisión at D-Sports. Sa Colombia, sa Caracol Televisión, RCN at D-Sports. Sa Peru, sa América Televisión at D-Sports. Sa Ecuador, sa Teleamazonas at D-Sports. Sa Venezuela, sa Televen at D-Sports. Sa Uruguay, Paraguay at Bolivia, ang pangunahing sanggunian ay mananatiling D-Sports kasama ang mga pambansang operator. Sa gitnang Amerika, mapapanood ang laban sa Teletica sa Costa Rica, Chapin TV sa Guatemala, TCS sa El Salvador, Televicentro sa Honduras, Canal 10 sa Nicaragua, RPC TV at TVN sa Panama. Kaya wala na kayong dahilan para hindi manood. Kahit saan kayo, tsak ma-enjoy ninyo ang isa sa pinakamagandang laban sa group stage na ito.
Tandaan, susuri natin kung paano dumating ang dalawang koponan, parehong walang talo ang Pransya at Noruega at sigurado na sa susunod na round. Pero malinaw ang layunin, maging una sa grupo para maiwasan ang mas mahirap na knockout stage. Mayong napag-usapan na natin ang oras at mga channel sa TV, dumako na tayo sa mahalagang bahagi. Kung paano dumating ang Noruega at Pransya sa napakahalagang laban na ito. Dahil kahit na ang dalawang koponan ay tiyak ng pasok sa 16 na final, marami pa ring nakataya. Ang leader ng grupo I ay magtatakda ng landas sa World Cup Finals at ayaw ng alinman na makalaban agad ang isa pang malakas. Simulan natin sa Pransya. Muling pinatunayan ng Pranses kung bakit isa sila sa mga paboritong pambato sa titulo. Sa unang laro, tinalo nila ng matindi ang Senegal sa score na 3-1, ipinakita ang matinding lakas sa opensa at ganap na kontrol sa malaking bahagi ng laban. Pagkatapos, muling tinalo nila ang Iraq sa score na 3-0, kinumpirma ang pagpasok sa susunod na round na may perpektong panalo at ipinakita ang husay sa depensa at opensa. Pinakakapansin-pansin sa koponan ng Pranses ay ang napakalalim na roster ni Didier Deschamps. Hindi mahalaga kung sino ang maglaro. Hindi bumababa ang kompetisyon. Ang mga laro tulad ni Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, William Saliba o Jules Koundé ay nagpapakita na muling isa ang Pransya sa may pinakakumpletong koponan sa torneo. Si Mbappe ay nasa magandang kondisyon na yon. Ang Pranses na striker ay nakapuntos na sa World Cup na ito at siya pa rin ang pangunahing sandigan sa opensa ng koponan na malinaw na naglalayong makuha muli ang titulo ng World Cup. Ngunit sa kabilang panig ay naroon ang Noruega, isa sa pinakamalaking sorpresa ng torneo. Sinimulan ng mga taga-Scandinavia ang World Cup sa pamamagitan ng matinding pagkapanalo laban sa Iraq, 4-1 sa isang laban kung saan ipinakita nila na ang kanilang lakas sa opensa ay kayang magdulot ng malaking problema sa kahit sinong kalaban. Sa ikalawang laro, muling nanaig sila. Ngayon naman laban sa Senegal, 3-2. Sa isang kamanghamanghang laban na tuluyang nagselyo sa mathematical na pagpasok nila sa knockout stage. Kung may dalawang namumukod tanging pangalan sa koponang ito, sina Erling Haaland at Martin Odegaard yon. Ipinapakita ni Haaland kung bakit siya itinuturi na isa sa pinakamahusay na striker sa mundo. Ang lakas niya, ang galing niyang umatake sa espasyo at ang dali niyang umiskor ng goal ang dahilan kung bakit nagiging napakadelikado ang Noruega tuwing nasa penalty area ng kalaban. Sa tabi niya si Martin Odegaard, tunay na utak ng koponan. Dumaan sa kanyang mga paa ang lahat ng opensa. Siya ang nagtatakda ng ritmo, naghahanap ng huling pasa at palading kumokonekta kay Haaland. Kapag pareho silang inspirado, nagiging koponang kayang makipagsabayan sa kahit sino ang Noruega. Dahil mismo dyan, mataas ang inaasahan sa laban na ito dahil maghaharap ang dalawa sa pinakamalalakas na opensa sa buong group stage. Sa isang banda, bilis at talento ni Mbappe. Sa kabila, lakas at instinct ni Haaland sa pag-goal. At bukod pa dyan, pareho silang mataas ang kumpiyansa matapos magwage sa unang dalawang laro. Kaya naman, hindi na pwedeng maging mas maganda pa ang laban na ito. Gustong patunayan ng Pransya na isa pa rin sila sa mga paborito para manalo sa World Cup. Gustong patunayan ng Noruega na hindi na lang sila sorpresa kundi tunay na kandidato para sa malaking tagumpay sa World Cup.